So yun guys, good morning, good afternoon, good evening ko sa inyo lahat. Ito muli ang inyong lingkod, Batang Elio po. At nagbabalik para magbigay na naman ng isang reaksyon. Actually guys, dalawa po yung ating itatopic sa ngayon, no? Tungkol nga dito kay Rowan Name, yung isang sponsor daw na nagbigay ng tulong para kay Reyna. Pero muling binawi guys. And parang sa Itbulaga lang po yata ito, no? Na laban o bawi. At ang pangalawa naman po nating itatapik ngayon ay ang muling paglitaw ng ng pamilya po ni Reyna. Nako, ito na naman. May connection kaya itong sponsor. Dahil nga po sa mga issue na pangyayari, no? Dahil nagdesisyon na po si Kalinga Prab na hindi na siya papayag na muling tatanggap ng kahit na anong donasyon o tulong galing dito sa grupo ni Rowena May or Rowan Name. So yan ay samahan nyo ako guys, at dahil ito ay importante para sa kaalaman din po ng lahat, no? And nakakapagtaka kasi na talagang parang nagkasabay yung pagdeklara ni Kalinga Prab na hindi na muling tatanggap ng tulong kay Rowena May at sa grupo niya dahil sa isang magandang dahilan at isang malaking dahilan po, dahil mukhang maligalig po itong grupo na ito. And yan po guys ang ating tatalakayin ngayon. Pero huwag po nating kakalimutan suportahan palagi ang buong team Kalingap po, sa pangunguna ni Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlogs at syempre si Kalinga Prab at si Ma'am Jackie po, syempre. So guys, samahan niyo ako at kung po pwede, bago tayo dumiretso doon, ay pahingi muna ako ng isang tamsak dyan. So, let's go! Kami po, di kami nangongolekta, di kami humihingi. So, tahimik yung buhay namin, And then, itong grupo ng Rowan Name, nagpadala sa akin, Ang kausap nito yung admin ko. Akala siguro niya ako yung kausap niya, Ang kausap yung admin ko sa FB page kasi wala na akong time makipag-usap diyan. So, yun nagpadala, So, nagdala sa sa BDO, meron sa remittances, M. Luwilier. Ayan, so nagpadala sila sa BDO ng nasa siguro 200,000 plus, Di ko kasi ito kasi gamit yung isang cellphone, di ko mapapakita. Kasi may lista ako diyan, nandito yun sa Ito lang po Nagpadala sila nasa 200,000 plus. Okay, check natin. Yan po ay para sa pabahay ni Reyna. Wait lang, ko nga po. Napakaganda rin ang ginagawa ng Nina Kalinga Prab po guys, dahil kumpleto po sila sa mga mga listahan para kung sakasakaling mangyari itong mga ganitong sitwasyon ay meron sila mga katibayan. So yun guys, tuloy po natin. Huwag kamali tayo. Ayan, ito po yung lista natin. Nandito yung natin Buti na lang, shoutout sa ating admin. Yan, shoutout. Talagang maasahan din. Nasaan na ba yun? Nasaan na? So nagpadala sila nga, mga kalingap. Tayo, di naman natin sila pinilit na magpadala sa atin. Sila yung nangolekta, hindi tayo. Sila yung nangolekta para kay Reyna. Tama. Tayo At yan ay minsan nanood ako sa vlog ni Rowan M po, talagang lantaran nga po yung doon, yung collecting or kahit sa mga nanonood sa kanya po, ay talagang kinihikayat para mag-donate para kay Reyna, which is yun yung isang talagang pinagbabawal po ng Kalingap na gagamitin ang pangalan ng Kalingap para mangolekta ng mga donasyon na ganyan. Pwede naman mag-donate or tumulong kung galing mismo sa inyo, or huwag niyong idadawit yung pangalan po ng Kalingap. Yan po ay malinaw na pinagbabawal ni Kuya Bal. Nanahimik yung buhay natin. Ang kausap talaga niya is si Vincent. Pero wag niyo pong isisihin si Vincent. Ayun. Si Vincent. Nako, Vincent na naman. Huwag daw po natin sisihin si Vincent guys. Pero sana next time, Vincent, ingat-ingat po tayo sa pakikipag-ugnayan sa kung kani-kanino dahil hindi ito yung first time
na nadawit ang iyong pangalan sa pakikipag-ugnayan sa mga ganyang sponsors. And yung una, alam ko, tungkol kay Reyna din ito. Hindi ko alam kung sila-sila pa rin yung dati na nakakaugnayan. Pero suportahan po natin si Vincent Calyada. Sa totoo lang, nagamit lang ko siya rito at wala naman siguro siyang kinalaman. At kagaya nga po ng sinabi ni Kalinga Prab, na gusto lang din makatulong ni Vincent para kay Reyna, kaya siya nakikipag-ugnayan. So ayan, tuloy natin. Ay ano lang din, gusto niya lang din makatulong. Si Vincent gusto niya lang din makatulong. Ayan, nandito na. So ito yung napadala. Ayan. Okay. Ayan po lahat yung napadala, no? Yan ay binigay malinaw ng ating admin. Ayan, si Irene. So sa video may nagpadalang ito sa ano pa lang to Ayan, sa video. Ayan. Sa GCash, ayan, Rowan name 10,000, Ma'am Irish 100k, tapos merong 125k, merong GCash 11,000. Tapos minus yung 246,000. Ay, total 246,000. Sa ano pa lang to video at GCash, wala pa po yung remittance, So ayan, Joel Salcedo, makinig po kayo at saka yung mga viewers niya. Kasi live po kayo ng live, di nyo man po talaga alam yung nangyari. Pati yung mga dating sponsor dyan, nagalit na sa amin, galit kay Kuya Bal na hindi lang na-replyan, is galit na po Naku naman, bakit napasok ang Joel Salcedo rito? Ito ba'y sumasakay sa issue? Dahil pagkakataon na niya para makasingit at para makagain ng views. Siyempre po guys, no? Pagka yung mga ganyan, mga tinatawag na anti-kalingap, nagkaka-views po yung mga yan once na kalingap po yung kanilang itinatapik. Dahil sadya naman po talagang sobra yung pagiging tanyag ng Team Kalingap. Sobra-sobra po yan. Kaya yung iba, talagang hindi nila mapigilan yung kanilang damdamin para gamitin ang kalingap. Kahit man sa kasiraan ng kalingap, talagang gagawin nila. Makagain lang sila ng views. At hindi rin natin alam kung ito nga bang si Rowan M ay nakipag-ugnayan din kay dito sa tao na ito, no? Para magkaroon siya ng dagdag na boses. Yan ay isang question mark po, Hindi natin sinasabi na ganon ang nangyari. So ituloy po natin. Yun. So ito nga po yung total 246,000 minus yung lupa 110k, which is nabayad na namin. So malinaw. 136,000 na lang. Wala pa dito yung sa remittances kasi nga kaya po di ko pa na babalik yung sa remittances. Syempre, check ko muna kung nakuha ko na ba yun sa M. Luwilier or sa LBC or sa Kasi alam nga naman ibalik ko basta-basta paano kung di ko pa nakukuha yun. Di syempre lugi naman po tayo dun. Saka yun nga saka kay Reyna ko yung ibibigay. Kasi para kay Reyna naman talaga yun. Kung gusto nyong bawiin, kay Reyna nyo bawiin. Ayun, grabe ang linaw po ng pagkakasabi ni Kalinga Prab. Hindi niya ibabalik ng diretso doon sa nag-donate po, Kasi ginamit nga po nila si Reyna. Wala naman sigurong malilikom na pera na ganyan kung hindi nila ginamit si Reyna, So nararapat lang na mapunta talaga kay Reyna yung pera na yun dahil ginamit nila. Kung nag-vlog sila na hindi ginamit si Reyna, imposibleng makakalikom sila niyan. Kaya nararapat lang at tama yung desisyon ni Kalinga Prab na ibigay kay Reyna yung nalikom nila na pera na yan. At kung sakaling gusto nilang bawin nila kay Reyna. Ito na kaya yung may kaugnayan. Kaya itong usapin na ito ngayon. Kaya biglang lumitaw ang pamilya ni Reyna para sabi nga ni Kuya Bal, hiramin na parang tuta. Hindi daw tuta si Reyna para hiramin. At nabanggit pa nga ng tito ni Reyna, kung bawiin nila. Grabe, bawiin. Parang pinahiram lang, Wala silang magagawa dyan kasi wala silang kinalaman sa buhay ni Reyna ngayon sa Kalingap. Ang nag-iisang may kaugnayan dyan ay mismong si Mama Melanie po, Dahil siya nga po yung nagdala kay Reyna sa Kalingap para ipagkatiwala ito sa kanilang pangangalaga. At yan, mapapanood po natin maya-maya. Kasunod nito ay yung video ng
gustong bawiin nga po si Reyna, no? Tuloy natin. Una, nangolekta kayo dahil para kay Reyna. Tapos ngayon, nananahimik kami. Iistorbuhin nyo kami, nagpadala kayo, tapos babawiin nyo sa amin. Diba? Nananahimik kami ni Papa, ako. Then, sabi nyo, babawiin nyo yung pera kasi mas mag-iipon pa kayo ng pera para sa pabahay na Reyna. Yun pa yung nakakatawa na dahilan, no? Bakit kailangan bawiin kung gusto nyo pang maglikom pa ng pandagdag? Pwede naman pa kayong maglikom ng pandagdag na hindi nyo na kailangan bawiin kung malinis po ang inyong konsensya po, kung yun po ay talagang para kay Reyna. At ito nga ay inuugnay nyo sa kalingap. Yun po yung talagang isang nakakatawang dahilan po para mga bata. Ako naman, sige, bilangin Grabe. ko yung pera, yung pinadala sa BDO saka sa GCash, binalik ko na po yan. Kahit pa sobrang busy na nga tayo, tapos naabala pa tayo sa ganun na mapadala tapos babawiin. Di ba? So kung tutulong kayo, ay wag nyo lang po sa akin ipadala. Kasi masyadong abala. Kaya yun nga po, nagtawag sa akin yung sekretary ata yun. In other words, guys, talagang istorbo nga talaga itong grupo na ito, dahil hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Siguro, hindi natupad yung kanilang talagang totoong hangarin sa likod ng pagkukunyari na gustong tumulong. Kaya gustong bawiin at pupunta sila sa kanilang plan B if ever. Kasi ano nga ba ang dahilan na kailangan bawiin kung gusto nyo lang naman magdagdag pa? Makipag-ugnayan po kayo ng maayos, no? At kung tutuusin, kayo naman po yung nagplano dyan. Hindi nyo naman sinabi kay Kalingap Rob yung mga unang plano nyo, nalaman na lang niya yan nung kumbaga, may pera na kayong nalikom at ngayon talagang i-consume nyo yung time ni Kalingap Rob at ni Kuya Bal. Hindi nyo ba alam na talagang napaka-busy ng mga tao na ito para sa paglingap? Kaya ayusin nyo po yan, ha? Nababawin nga, nakausap ko. Sabi ko, sige po, babalik ko na po yung pera, pero wag na po kayong sa amin, tumulong kasi masyadong kayo ay maligalig. Kayo, tawag po kayo ng tawag. Tapos, ganyan, padala kayo, tapos babawiin nyo. Para kay Reyna naman yun. Diba? In other words, guys, talagang maligalig sila, itong grupo na ito. Kaya talagang tama yung desisyon ni Kalingap Rob na huwag nang muling tumanggap at hindi natatanggapin ni Kalingap Rob ang kahit na anong tulong mula sa grupo na ito dahil istorbo po. Sabi ni Kalingap Rob, istorbo po kayo. So, yun po yung nangyari doon. So, binalik namin. Yung sa remittances, syempre, check pa namin yun. Do-double check namin kung nakuha ko na ba o hindi pa. Ayan. Kasi... Yun, malinaw. Grabe. Saka wag nyo na pong gamitin si Reyna. Wag nyo nang gamitin si Reyna para mangolekta. Kahit pa gusto nyo tumulong, pero wag na, ayaw na namin kumuha ng tulong mula dyan sa grupo ni Rowan Name na yan. Kasi napaka, tawag dyan, mabigay tapos babawiin. Masyadong siyempre kami, busy kami, na mission kami. Halos edit pa, tapos masyadong nadagdagan yung namin, yung abala, kumbaga. Kaya ayun, tama, wag na, kawawa naman. Yes po, wag nyo nang gamitin sa Reyna, wag nyo na pong gamitin sa Reyna. Ingat, maganda. Actually, tama yung sinabi ni Kalingap Rob po, na talaga nga pong may mga tao talagang ginagamit si Reyna. Madali nga po talagang maglikom ng pera pagka si Reyna ang ginamit dahil nga po maraming nakakakilala kay Reyna, at maraming nagmamahal sa batang yon. Maraming naaawa din. Kaya kung may gagamit man sa pangalan ni Reyna, talagang maluwag sa bulsa ng mga gustong tumulong. At grabe, sana narinig nyo at naintindihan nyo na huwag nyo nang gamitin si Reyna, Kung gusto niyo tumulong, mag-usa kayong tumulong. Huwag niyo na lang gamitin yung bata dahil walang kamuwang-muwang si Reyna sa mga pinaggagawa po ninyo, Hindi po niya na-appreciate yun. Ang kailangan ni Reyna ay pagmamahal, yung totoong pagmamahal po.
hindi po mga materialis na bagay. Sabihin man po natin na nagkatotoo na mapabahayan si Reyna. Sino po ba ang titira doon? Imposible namang si Reyna lang ang titira, no? At gugustuhin ba ni Ate Roda na tumira doon sa ipinatayo ninyo? Baka mamaya may marinig pa si Ate Roda sa inyo. Siyempre, mag-iisip-isip muna yung tao bago sumama doon. So, imposible na materyales ang kailangan ni Reyna as of now kasi hindi naman po nagkukulang, hindi naman po nagugutom si Reyna. Napakaganda po ng sitwasyon niya ngayon sa pangangalaga ng kalingap, no? At sa tulong na rin ng mga tunay na sponsors, yung mga hindi po nagkukunwari ng mga sponsors, no? Yung mga malinis lang ang hangarin. Ang dami po nila, guys. Ang dami po nila. Tandaan po ninyo yan, hindi kailangan ni Reyna ng material sa sitwasyon niya ngayon, ha? Sa sitwasyon niya ngayon, hindi niya kayang i-appreciate yan. Iba lang ang makikinabang dyan. So, tama na yung paggamit kay Reyna. Maawa kayo sa bata. Hapon po sa inyong lahat. Yan, nandito po tayo. So ito guys, puntahan naman po natin yung video na suportahan po natin si Kuya Mel. Yan, isang matapat na kalingap po yan. Talagang matagal na siyang talagang kasakasama ni Kuya Bal at hindi po nagbabago. Kaya suportahan po natin ang channel ni Kuya Mel. At ito po yung talagang nag-entertain nga po sa pagdating ng pamilya ni Reyna, no? At siya rin yung nagpaliwanag. At dahil sa umpisa nga po talagang medyo may yung mga pamilya ni Reyna, yung tiyuhin niya at saka yung lola niya, parang may kasamang galit o pamimilit yung kanilang pagpunta. So, samahan niyo ako at hihimay-himayin po natin ito. Ngayon sa Lighthouse dahil nagpasama po sa atin si Roda para ipag-drive ko papunta dito sa Lighthouse kasi may bisita po na dumating si Reyna, yung kanyang lola at ang kanyang tiyuhin, yung kanyang pinsan yata. So, ayun po sinamahan natin. Dito sila nag-usap ngayon sa Lighthouse. Yan, para makita ng kanyang lola si Reyna. Kaya lang, yun nga po, may mga instances na gusto nilang dalhin sana si Reyna, kaya lang po hindi po pwede without the consent ng parents at ng foundation, ng Kalinga Foundation at saka ng barangay. So, pagka po ganun, may proseso tayong sinusunod, kaya pinaliwanag po natin sa kanyang lola, sa tiyuhin, kung ano yung proseso bago nila imbitahin si Reyna na dalhin nila doon sa Paracale. So, yung kasama po natin si Reyna, mga kalingap. Ayan, yun, si Reyna. At siyempre, okay, nandito po yung lola ni Reyna. Nasaan po siya? Sino po? Reyna. Ayan po. Upo ka ate. Ano pangalan mo, te? Janelle po. Janelle. Ayan. Si Janelle. Upo ka, te. Upo ka. Ayan. Yan, ayan po si Reyna. Nay, kung gusto niyo pong kausapin si Reyna, yan po. Ano ito ka? Bakit? And gusto kong pansinin nyo guys kung ano yung magiging reaction ni Reyna sa pagdating ng lola niya tsaka tiyuhin niya, At sa tingin ko, iniisip ni Reyna na talagang babawiin na naman siya. Kaya bigla po nag-iba yung kanyang mapapansin niyo po, nanginginig yung kamay niya at parang galit na naman siya. Dahil ayaw na ayaw nga po niya talagang bumalik sa kanila, sa Dalnak. Dahil alam naman po natin lahat guys kung ano yung naging sitwasyon niya at bakit siya nagkaganyan po. So ituloy po natin, pansinin niyo po. Busy sa amen. Buka. Ano? Wala. Sinigyan ka namin. Kung ano ka na. Diyan kasama mo dito. Wala lang, sa tawa. May bahagi na yan. Wala lang. Ayan guys, pansinin nyo. Ganyan-ganyan po yung paghawak niya dati sa cellphone niya nung malala pa yung sakit niya. Ngayon ay parang wala naman siyang talagang sinoswipe or ini-scan. Basta ganun lang ng ganun yung kamay niya. Kumbaga yung isipan niya ay talagang natitrigger siguro nag-aalala siya na baka ibigay siya ng kalingap muli sa pamilya niya. Pansinin niyo at maya-maya galit na ito. Siya po yung kapatid ni Kuya Bal. Saan ka na ako rali? Ha? Pasok.
Pasok kayo ay. Pero, Ay, kaya ka din, no? Hapo ka? Ano? sikat na pala talaga sa Reyna. Saan? Yan po yung, yung Yan po yung tsuhin niya, no, na si Rodel. At sabi nga niya, bungad niya, sikat na pala talaga si Reyna, no? So, pakinggan po nating maigi yung kanilang pag-uusap, guys. ano kanya? Tiyuhin, ano? Ito niya ako. Tiyuhin, ayan po, tiyuhin. Ano po pangalan mo, kuya? Rodel, yan. Tiyuhin po Yan. na rin na si Rodel. Pamangkin ito. Opo. Yan, kausap ko kasi yung nanay niya kanina. Ngayon, sinabi ko, bumisita kayo. Ikaw nga, at saka si nanay, at saka si... Tawag po. Oo. Kaya po nagtawag sa iyo, yung nanay nito. Opo. Ngayon, ang sabi ko, kasi bumibisita, sabi, pwede naman nyo daw bisitahin, pero hindi nyo pwedeng dalhin. Yun na sabi. Anda muna, kakagraduate ka ng kapatid. Oo. Pero wala, ang sabi ng nanay sa akin, hindi daw nyo pwede. Ang dahilan po nila ay gagraduate daw ng kapatid. Guys, hindi sa pero hindi sa pangmamaliit o sa pamilya ni Reyna, no? Pero kailan pa ba nila binigyan ng importansya si Reyna? Lalo na itong tsuhin niya na ito, no? Na parang ewan ko bakit nandyan na naman yan. Dalhin. Pwede nyo kausapin dito. Yan, kasi yun nga yung arrangement. Yun yung arrangement. Kaya lang, kung gusto nyo dalhin, yan, yung nanay niya, isama nyo rito. Tawagan nyo naman ano. Oh, hindi po. Hindi niya nga po pinadadala. Tan, Oo. isasama po namin yung tatay nito. Yan guys, ayaw padala ng mama ni Reyna. At tingnan nyo naman si Lola, parang nagbabanta. Pakinggan po natin mabuti ito ah. Papunta kami doon sa kanila. Oh, kayo po yung mag-usap muna sa pamilya. Narinig nyo guys, pupuntahan daw nila yung tatay ni Reyna at isasama nila sa pagpunta sa Guys, alam nyo ba kung ano yung totoong kwento ng pamilya ni Reyna? Yung tungkol sa tatay niya tsaka sa mama ni Reyna? Na kung babalikan ninyo or kung narinig na ninyo dati na ang sabi ng mama ni Reyna na si Mama Melanie na bigla na lang itong nawala nung ipinagbubuntis pa lang ni Mama Melanie itong si Reyna ay bigla na lang nag-disappear itong ama niya. So anong papel nito ngayon? Anong power nito ngayon para gamitin naman nila, no? Ito ba'y ang ibig ba sabihin nito ay hindi nila kayang paikutin yung mama ni Reyna na si Mama Melanie. Hindi nila kayang paikutin siguro guys, no? Kaya hindi nila mapapayag sa kanilang gusto at ngayon naman gusto nilang gamitin yung tatay ni naging tatay ba? Biological father ni Reyna pero hindi nagpakatatay. Kumbaga bigla na lang nawala nung pinagbubuntis pa si Reyna. Tuloy natin guys. Tapos, kung ano yung mapag-usapan ninyo, tapos pag-usapan natin kung ano yung magiging resulta ng usapan, yun yung sundin natin. Kasi mahirap naman po kung ibibigay namin sa inyo yung payagan namin kayo. Tapos baka mamaya kami naman yung mapasama kasi kumbaga ba sa amin naka-endorse. Tama. Kung hiramin po namin si Rina, Yan po. kasama namin doon sa nanay niya. Hindi po. Kasama niyo po yung nanay. Siya po yung kukuha dito. Kasi yung nanay po Yun. nagdala dito. Yun yung procedure. Ayan. Kasi po parang may usapan po kasi sa barangay. Alam ko may usapan sa barangay ito eh. Hindi. Kakagraduate lang kakagraduate. Ayan. Ay, kinausap nila pala yung ina. Oh, kanina? Kapatid ko yun. Oo. Sabi nga, Alam na papunta kami dito. hindi na daw alam. sabi ni Kolokoy, no? Ni Rodel pala. Sorry guys. Akala ko Kolokoy yung pangalan. Sabi niya, alam daw ni Mama Melanie yung pagpunta nila dito kay Reyna. Sabi naman ni Kuya Mel, hindi niya alam. Ay, alam niya. Sabi niya, hindi ko alam. Pero sabi ko, pwede ba nilang kausapin si Rina o bisitahin? Sabi, pwede naman pero hindi wag niyo padadala. Yun po yung sabi ng nanay. Tama. Nanay po yung nagkausap ko. Ngayon, kung gusto niyo po yung ganun yung mangyari,
kausapin niyo po yung magulang niya, yung nanay, kasi yung nanay ang nagdala dito, di ba? Yun tama. Saka alam din ng barangay na dinala dito ng nanay, di ba? Merong, kami sa barangay. may kasunduan sa barangay. So, ayun po, kaya kami naman po, hindi kami pwede basta-basta magbigay ng custody kung walang approval ng magulang or ng barangay. Kasi may kasulatan yan ay. May kasulatan po. Mukhang hindi nila magets. Yan. Kaya sabi, pwede naman nilang bisitahin at at kausapin. Yan. Kaya po, ang usapan po kasi hindi sa bahay nila, kung hindi dito sa Lighthouse. Opo. Si Reyna po kasi ay under ng custody ng Kalingap. Opo. Kalingap po ay foundation, non-government Organization. Sa pag-aakala po siguro nitong mga kamag-anak ni Reyna, basta lang nila makukuha si Reyna anytime na gugustuhin nila, kahit ano gamitin nilang dahilan. At yun nga, pati yung tatay ni Reyna na walang kaalam-alam, gusto nilang idawit. Ano ba talaga yung dahilan kung bakit gusto nilang kunin si Reyna at dalhin sa Dalnak, no? Hindi naman po kami panipaniwala na kung talagang na-miss nyo lang si Reyna, hindi nyo naman kailangan dalhin sa Dalnak kasi ayaw nga po ni Reyna doon. Malinaw na malinaw yan. Kayo lang po yung may gusto. At kung ano man po yung dahilan nyo, yan pa yung malaking question mark sa ngayon. Dahil hindi naman po kapanipaniwala yung mga sinasabi ninyong dahilan. Graduate yung kapatid, mga ganun, napakababaw po eh. Baka hindi nyo alam kung ano yung... Hindi nyo nga po siguro alam na yung kasunduan po ng mama ni Reyna sa barangay at sa Kalingap Foundation, hindi lang basta si Kuya Bal ang involved dito, kundi ang buong foundation po mismo. Mabigat yan, foundation yan. And siyempre, kasama ang barangay dyan, no? At pinaka dyan, yung mama ni Reyna na siyang nagdala at ipinagkatiwala si Reyna mismo sa Kalingap Foundation. Hindi lang po basta kina Kuya Bal ang pinagdalhan, kundi foundation po yun. Kumbaga, lisensyado na foundation. So, hindi basta-basta. Foundation? Pasyala naman kami. Balak namin, isama. So, yan guys, hindi pa rin sumusuko itong si Kolokoy. Ay, si Rodel pala guys, no? Ipapasyal lang daw. Bakit biglang nagkaroon sila ng concern na ipasyal si Reyna? Hindi nga ba't wala naman kayong pakialam dati dyan? Kumbaga, ito bang si Rodel na ito, may naitulong ba kay Reyna ito? Parang biglang nagkaroon siya ng concern. Baka naman meron tayo dyan. Baka meron kang dyan ha. Kaya bigla ka na lang lumitaw at ito nagkukunyari ka na may concern kay Reyna. Oy, huwag kami oy. Huwag pa yung ina. Opo. Hindi po pwedeng gano'n lang basta-basta lang. Kasi po merong agreement. So yan guys, makikita niyo yung itsura nung si Rodel, no? Tumawag pala yung ina. Grabe, no? Siyempre, tatawag yun. At kahit hindi siya tumawag, tatawagan po ni ni Kuya Miel o ni Ate Roda o ni Kuya Bal. Siyempre, sasabihin nila na bakit nandyan kayo, anong dahilan. Hihingi sila ng permiso kasi yun ang mismong nanay niya. Kayo, parang lang kayo sa buhay ni Reyna eh. Sa totoo lang, no, huwag kayong masasaktan. Panggulo lang kayo sa buhay ni Reyna. Sa Pero yung barangay. pinatumawag, agreement ang pinasunod. Hindi po. Tinawagan ko yung nanay kasi hindi niyo naman po pwedeng basta kuhanin yung custody without the, ng nanay. And the foundation. And the foundation. Kailangan mag-uusap-usap muna yan. Kung gusto niyo din, meron munang pag-uusap na mangyayari. Kung ano yung mapagkasunduan, yun yung susundin. Alam nyo guys, kung bakit hindi pwedeng basta-basta ibigay si Reyna, dagdag na lang po ito sa Kasi ipinagkatiwala nga po ng nanay ni Reyna, itong si Reyna sa Kalingap Foundation, no? So if ever na ibigay nila si Reyna, pag may nangyari dyan, ang mananagot po dyan ay ang foundation ng Kalingap. Kaya hindi obra, hindi pwede yung mga style nitong mga to para kunin si Reyna. Malabong masunod po yung gusto nila. Hindi magkasundo. Ayun, sa pamilya nyo na yon. Hindi foundation. Hindi, sa pamilya nyo. Oo, mag-usap kayong pamilya. Sabi nga po namin, hihiramin lang namin.
Okay, sa amin naman po, wala naman po problema doon. At iba Yes. namin sa kuwan. Kung may pag-uusap po kasi sa barangay, ang ano yun dyan, laging involved ang barangay. Kasi po, dumaan po sa barangay ay, Legal man. anything na ano mangyari sa kanya, ang alam sa barangay, nasa custody namin. Yun, yung sinasabi ko. Pangangalaga ng kalingap. Eh, paano kung ayaw na po, babawiin na? Ay, Yun. Paano kung ayaw na? Paano kung babawiin na daw? Grabe, ano? Yung mga katanungan na yan. Sino kaya nag-uudyok kay Rodel para bawiin? Kung siya lang, malabo. Kasi wala namang pakialam to kay Reyna ever since, eh. Sino kaya nag-uudyok dito? Meron kayang nag-uudyok. Oy! yung magulang po yung kausapin nyo. Kasi yung magulang po ang nagdala dito ay. Si Kuya po. Kuya Balong. Mga process ko. Kasi Opo, may mag-ano po, kung babawiin nyo na, merong ano yan, merong due process. Ano, mga babayaran. Hindi po walang babayaran. Due Walang process po, babayaran. ibig sabihin, yung mga kasunduan na magpipirmahan kayo, may mga witness, yung ganyan. Yan. Mukhang ano guys, no? Kung pagtatag-nitagniin ninyo po yung kwento at biglang lumitaw itong mga tao na ito ngayon at parang nagpaparamdam na gusto nga bawiin itong si Reyna, no? Siguro malakas yung yung pagaspas ng paglipad ng mga wakwak na umaali-aligid. Sino kaya itong mga to? Ayun po sa akin naman, pinapaliwanag ko lang po sa inyo. Wala naman akong against kasi ang ano ko lang, yung sinusunod ko lang, yung kung ano yung dapat. Sinabi. So, kung ano yung sinabi. Kasi may kasunduan. Nabilibot. Hindi, barangay po. Barangay. Kasi po, nung dinala dito yan, merong kasunduan sa barangay. Yan. Sa mga dadalaw, yan, kung saan dadalawin. Yan, dapat bago kayo nagpunta dito, nakipag-usap muna kayo doon sa nanay na pwede ba naming dalhin. Ngayon, isama niyo yung nanay para mag-witness, i-documentary namin na katunayan na sinama ng nanay kasama ninyo papunta doon sa bahay nila. Yun yung Ano mama, iuwi natin. hindi nga yung pwede uuwi. Hindi, kasi po, barangay po ang parang ang hirap paliwanagan to mga tao na to, no? Parang hindi sila nakakaintindi kasi maaring yung isip nila is talagang kahit anong mangyari ay gagawin nila, susubukan nila yung strategy nila para makuha talaga right on the spot itong si Reyna. Kaya lang hindi talaga sila uubra, guys, eh. Hindi talaga sila uubra kasi sobrang babaw. nakausap nyo dyan. Ano ba mga ano? Hindi muna at hindi pa nakakausap yung ina. Opo, ganun. Yung magulang munang kausapin. Labo ni Rodel, oh. Ay, nako. Sorry guys kung minsan medyo hindi ako makapagtimbi kasi talagang nakakapag-init po ng talaga itong si Kolokoy, eh. Ay, si Rodel po, eh. Hindi marunong umintindi. Nasobrahan na yata, natuyo na yata yung utak nito, eh. Tapos, kung makausap nyo yung ina, mag-uusap naman yung magulang niya at saka yung foundation na pinagbilinan sa kanya. Ganun po yan. Kaya nga po hindi nagsama yung tatay nito. Makadama. Oo ba? Dalagan-dalaga ka na eh. Paano ano ka pa? Naks! Kaya nga po, Parang- kaya nga po ay, yun yung inaano ko sa Yan guys, pansinin niyo po si Reyna, nagsasalita na naman siya ng walang sound. Talagang apektado na naman siya sa mga nangyayari sa paligid niya, no? At talagang meron na namang galit. Ganyan siya dati guys, pagka nagagalit. May binubulong siya na hindi naman naririnig. Basta, nakakaawang Reyna to, nakakaawang bata dahil hindi matapos-tapos yung mga wakwak. Grabe. yung pinapaliwanag ko po. Kasi wag po kayo magagalit sa Ayan, amin. no? Kasi po kami, Nagagalit si Reyna. napagbilinan lang at Naano ako guys pagka nakikita ko si Reyna na nagagalit ng ganito kasi talagang naguguluhan na naman yung isip niya. Naguguluhan na naman. Bakit kasi dumating itong mga to? Sino ba talaga nagutos sa mga to? Hindi naman pumupunta itong mga tao na to, eh. At saka, never naman nagkaroon ng concern itong mga to. Alam natin yan guys kasi naumpisahan po natin yung yung kwento ng buhay ni Reyna, no?
At yan po ang dahilan kung bakit ako naging Kalingap Reactor. Dahil po kay Reyna, dahil gusto ko rin pong iparinig ang aking mga opinion tungkol sa kanya. Mula umpisa, siya po yung dahilan kung bakit ko pinasok itong pagiging reactor. Sunod namin yung nung dapat sundin. Saan po yan natutulog Galit na. dito? Hindi po, doon po kay Roda yan. Roda. Opo. Ay, nag-ano po yan dito? Nag-aaral dito po pagkakakausapin nyo. Dito po. Opo. Tama. Diyan siya dapat kausapin kasi yan yung lugar ng foundation. Yung kay Roda, doon lang talaga siya tumitira kasi nga si Ate Roda ngayong yung binigyan ng karapatan ni Kalinga Prab o ni Kuya Bal, nung mag-ama na mangalaga kay Reyna. Pero kung gusto niyong bisitahin, huwag doon sa bahay ni Ate Roda. Dapat dito sa foundation mismo. Yun po yung usapan. Ayan. Saka nag-aaral po siya. Ano po? Ay, graduate na po ng ng elementary. Nag-graduate ako ng Opo. Kaya nga po sabi namin, mapunta kami dito, hihiramin namin at nag-graduate na ng grades. Tingnan nyo guys, narinig nyo po yun. Wala siyang kaalam-alam na graduate na si Reyna ng grade 6. Sabay gagamitin dahilan na kaya sila nagpunta dyan. Dahil alam nila ngayon na graduate na. Ulitin nyo na lang po yung video guys. Opo. Ay, yung maganda po doon, yung i-undergo due process natin. Para mas hindi kami masisisi, hindi rin masisisi yung kabilang side. Ganun po. Yun lang yung yun lang yung pino-point out po namin para may paliwanag sa inyo. Baka isipin niyo po pinagdadamot namin, ay hindi naman po. Kung ano pong mangyari, ay kayo ang bakwan namin. Exactly po. Totoo po yun. Tama. Kaya Yan. pinoprotektahan lang din po namin siya. Yan. Kaya sana po maintindihan nyo kami, huwag kayong magagalit sa amin. Kami po ay sumusunod. Yun. Salamat naman guys. At yung lola po ni Reyna kahit papano ay unti-unti nauunawaan niya yung sitwasyon, siguro nga po ay walang kaalam-alam itong mga to, Baka akala nila bigla na lang dinala si Reyna ron ng mama niya at wala nang talagang mga kasunduan. Hindi nila alam na kumpleto po sa kasunduan yan si Reyna dito sa Kalingap Foundation. Grabe. Well, thank you naman Lola at nakakaunawa ka. Yan, paliwanagan mo na lang yung anak mo na lumabas na. Baka isipin nyo po kasi Kaya nga po, pinagdadamot namin sa inyo. sabi ko nga po dun sa tatay nito, mapunta kami, inaakit po namin, may gawa siya, kaya hindi nagsabi. Yan guys, yung ang hirap intindihin. Bakit yung tatay na naman okay guys. Baka yung sinasabing tatay ni Reyna ay yung lolo niya. Yung lolo niya, Baka si Lolo Nestor ang sinasabi ni Lola na tatay ni Reyna. Sorry po kung nagkamali ako doon. Hindi ko po, nakalimutan ko lang na tatay nga pala yung ang tawag ni Reyna kay Lolo Nestor. So, pasensya na po. Yan. At saka po bago kayo pumunta, maganda po muna makipag-coordinate po kayo doon sa magulang at yung magulang po tatawagan si Roda na sasabihin na dadalaw kayo para dito tayo makikita kung anong oras. Hindi po namin alam na gano'n. Opo. Ngayon po, ganun po yung proseso. Kaya nga. Yan. Para din po yun sa seguridad ng apo ninyo. Para din po sa seguridad yun. Hindi naman po, wag niyo po kayo mag-iisip ng masama sa amin na pagdadamot namin. Hindi, wala po kaming karapatan doon. Yung kustodiya lang po yung binibigyan namin ng karapatan. So, ano yun? Pagdadabog ko natin. Yun, napansin din ni Lola na nagdadabog na si Reyna. Naintindihan po ni Reyna guys yung yung nangyayari sa paligid niya. Natitrigger na naman po yung isip niya kasi ayaw na ayaw po niyang sumama doon sa Dalnak. Masayang-masaya na siya sa sitwasyon niya ngayon. Kahit kailan, hindi niya sinabi na gusto niyang bumalik doon. Ayaw na Ha? At nagdadabog. Ayaw na
Basta ano naman, may ano ng magulang, wala namang problema. Kayo pa. Kayo Yan. magpunta. Tsaka iano natin din sa barangay. Pwede. Doon sa likod. Hindi kasi naman ni Roda? Dito, dyan. Pasok ka dyan, tas kaliwa. Nakikihi daw po siya. Sige na. Wala pong tao dyan sa loob na. Wala naman po. Sige na ulit, maihig. Yun po mga kalingap, no? Inano po namin, in-explain natin mabuti sa kanila kung ano yung kustodiya. Yung kustodiya na karapatan namin para pigilan na isama si Reyna sa kanila. Pinaliwanag po natin yung proseso. So, naintindihan naman po. Kaya, ayun, maraming salamat po. Yan, salamat po kay Roda at tayo po ay kanyang unang tinawagan para mag-responde dito sa kanyang problema. Yan, ayos naman po. So, nandito po tayo hanggang sa matapos ang pag-uusap. Nandito rin po. Yan, masaya ka po ba, Nay? Nakita mo si Reyna ulit. Malaki na po ba pinagbago? Hindi na kagaya hindi na kagaya ng dati, no po? Sexy na. Sexy na. Yun ang taba niya ngayon. Ayan. Lakas maano ng... Marunong na yan. May nagparito po dito ng ibang lola. Wala naman po. Ay, oo, nakiki-apo-apo, hindi naman po yung lulang totoo. Ganun ba? Merong fake. Siguro yung sinasabi nitong lola ni Reyna ay yung, minsan po kasi, pero matagal na yan, ilang buwan na po nakakaraan, no? Merong isang lola na lumitaw. Yun po yung lola ni Reyna sa father side. Yun po yung nanay ng biological father ni Reyna. Hindi naman po nag-claim na ganito, ganyan. Wala naman po. Kumbaga, meron lang sadyang nag-interview sa kanya. Wala naman sinabing kiniklaim niya si Reyna or kung ano man. Yan po. Ang totoong lola niya. Akala ko po may nagparito dito. Yan yung basta yung sinasabi ko po sa inyo, huwag kayong sasama loob sa amin. Pinaliwanag ko lang po lahat. Nga po. Ayan. So, maraming salamat po kay nanay at kay tiyuhin niya, kay Rodel, kay Ginelyn ba yun, yung pinsan, naintindihan naman po nila yung gusto nating ipaliwanag sa kanila na karapatan ni Reyna. Kanya po ang bahala dun sa So yan guys, no? Kahit anong mangyari, kailangan talaga nilang maintindihan. Sa ayaw at sa gusto nila, kailangan nilang maintindihan yung sitwasyon ni Reyna dito sa Kalingap Foundation po. Wala po silang magagawa para baliin yung kasunduan ng barangay, nanay ni Reyna, totoong nanay ni Reyna, si Mama Melanie po yun, no? At saka ang Kalingap Foundation. Hindi po pwedeng i-bypass yun. At hindi talaga uubra. So, kailangan nilang intindihin. So, yan po guys, maraming salamat muli sa pagsama ninyo sa akin sa vlog na ito, no? And sana maintindihan po natin lahat kung ano yung sitwasyon. Grabe po guys, patuloy lang po nating suportahan ang buong Team Kalingap sa pangunguna ni Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlogs, at syempre si Kalingap Rob po, at sa inyong lingkod po, Batang LU. Pasensya na po, medyo naano rin ako. Naging na-touch din yung aking emosyon sa video na ito, kaya minsan nakakapagsalita ako ng medyo mabigat ng kaunti. Naintindihan nyo na po yun. So maraming salamat and God bless po sa lahat.